Kabanata 10:21. Oo, malalaman mo ito kapag binuksan mo ang sobra. Sa unang pagkakataon, pigil na pigil ang pagsasalita ni Thomas sa harap ni Zack. Nakangiting sabi ni Zack, "Oh, bakit parang guilty ka? Nagkaroon ka ba ng extramarital affair at natuklasan ng iyong asawa? Gusto mo bang humingi ako ng tawad kay Emma para sa iyo?" Habang nagsasalita siya, binuksan niya ang sobra, inilabas ang sulat sa loob at binasa itong mabuti. Noong una, hindi niya ito isinasa puso. Ngunit nagpanik si Zack habang patuloy na binabasa ang sulat. Ang liham na ito ay talagang isang liham ng pagbibitiw. Nagbitiw na si Thomas. Pakiramdam ni Zack ay parang gumuho ang kanyang mundo at nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Tinulyapan niya ang sulat, tumingin kay Thomas at paulit-ulit na inulit ang dalawang pagkilos na ito. Hindi niya ito maintindihan at tumanggi siyang tanggapin ang katotohanan ito. "Thomas, bakit? Bakit? Tinatrito ba kita ng masama?" Hinawakan ni Thomas ang kamay ni Zack at sinabing, "Hindi, Zack, maganda ang pakikitungo mo sa akin. Kahit sino pang boss ay hindi magtitiwala sa akin tulad ng ginawa mo. Kung ganoon, bakit ka aalis? May nagsabi ba sa iyo ng masama sa kumpanya? Papaalisin ko siya." "Zack, nagkakamali ka ng pagkakaintindi." Humigop ng alak si Thomas nang hindi nagmamadali, mamantong hininga ng matagal at sinabing, "Kailangan kong umalis sa trabaho ko para sa isang napakahalagang bagay." "Ano ang napakahalaga?" "Mayroon akong ilang mga pahiwatig tungkol sa aking ama." Natigilan si Zack. Alam din niya na nawawala ang ama ni Thomas at hindi na niya ito mahanap. "So, nalaman mo na ba kung nasaan siya?" Tumango si Thomas. "Hindi masyado. Gayunpaman, nakatanggap ako ng ilang mga pahiwatig. Kung walang aksidenteng nangyari, ang aking ama ay kasalukuyang nasa Central City. Kailangan kong pumunta sa Central City para mag-imbestiga at linawin ang mga bagay-bagay. Sa makatuwid, kailangan kong umalis sa aking trabaho sa Southland District." Nang marinig ang sasabihin ni Thomas, wala nang maisip si Zack na sasabihin. Itinago niya ang sulat ng pagbibitiw at sinabing, "Okay, I get it now. Huwag mag-alala, Thomas, pananatilihin kong bakante ang posisyon ng purchasing manager para sa iyo. Ang magagawa ko para sa iyo ay maghanap ng isang tao na tutulong sa iyo na pansamantalang harapin ang problema. Kapag nahanap mo na ang iyong ama mamaya, maaari kang bumalik upang muling punan ang posisyon. Sinasabi ko rin sa iyo na hindi mo kailangang pumunta sa opisina araw-araw para magtrabaho sa hinaharap at kailangan mo lang panatilihin ang posisyon sa pangalan. Ito ay isang malaking halaga ng kabaitan na ibinibigay sa kanya. Upang ilagay ang mga bagay sa isang mapurol na paraan, maaari lamang niyang makuha ang kanyang sahod ng hindi gumagawa ng trabaho. Sa pagkakaroon ng posisyon sa trabaho na laging nakalaan para sa kanya, maaari siyang bumalik sa trabaho kung kailan niya gusto. Sa buong mundo, wala ng pangalawang amo na maaaring maging kasing mapagbigay ni Zack. Labis na naantig si Thomas. "Zack, mag-toast ako sa iyo." "Halika, Thomas. Uminom tayo." Sa isang klink ng salamin, binaba ng dalawang tao ang baso. Pagkatapos niyang kumain at umalis, mas naging relaxed si Thomas. Sa wakas ay nagbitiw na siya sa kanyang posisyon sa Stellar Jewelers habang may isang profesional na namamahala sa kanyang trabaho sa Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment at Shalom Techno. Pogi. Ngayon lang niya kinailangan na umalis sa kanyang huling trabaho. Pagkatapos nito, maaari siyang pumunta sa kabisera upang hanapin ang kinaroroonan ng kanyang ama ng payapa. Kaya, nagpatuloy siya upang i-dial ang numero ni Samson. "Samson, kumusta ang mga bagay na ipinagagawa ko sa iyo? Inayos ko na ang lahat. Ang buong lungsod ay aabisuhan sa tanghali ngayon at ang mga liham ng paanyaya ay naipadala na rin." "Isa lang naman, boss. Ang mga nakatataas ay labis na hindi nasisiyahan sa iyong biglaang pagbibitiw. Kung gusto mong magbitiw sa posisyon ng punong opisyal ng Southland District, kailangan mo ring talikuran ang titulong God of War at magretiro sa lahat ng mga tungkuling ito ng sabay-sabay." Ang titulong God of War ay napanalunan ni Thomas sa kanyang dugo, pawis, at luha matapos lumaban sa walang katapusang mga laban. "Ibinibigay ko rin ba ang aking titulo? Pagkatapos nito, mawawalan na siya ng kapangyarihang pamunuan ng libu-libong tropa. Ang 12 Golden Zodiacs at Power of Almighty ay wala na rin sa ilalim ng kanyang utos." Sabi ni Samson sa tono ng pag-aalala, "Boss, pag-isipan mo muna ito." Gayunpaman, bumiti lang si Thomas at binaliwala ang lahat ng kapangyarihan at katanyagan na ito. "Nagre-resign na ako.
Ako ay nagbibitiw at tuluyan ng binitawan ang aking titulong God of War. Kabanata 10:22. Nang makauwi si Thomas ng tanghali, naghanda si Felicia ng isang mesa ng masasarap na pagkain. Pagpasok pa lang ni Thomas sa bahay, nakita niya si Johnson na nagmamadaling naghahanda. Paulit-ulit niyang binago ang ekspresyon ng mukha niya na para bang may kakaibang nangyari. Tinanong niya si Emma, ano ang nangyari kay tatay? Nagkibit balikat si Emma, I don't know, but you've been acting mysterious for a while, and now si Dad kanina pa naging mysterious. Hindi ko talaga alam kung ano ang nangyayari sa kanya nitong mga nakaraang araw. Sumigaw si Felicia, matanda, halika at kumain ng tanghalian. Hindi siya pinansin ni Johnson at tumangala sa orasan na nakasabit sa dingding. Mag-aabot ng 12:00 sa loob ng 10 minuto at mabilis niyang binuksan ang telebisyon. Medyo nagalit si Felicia, hey, I'm asking you to come and have your lunch. Sa halip na makinig sa aking mga salita, nagsimula kang manood ng telebisyon. Matandang lalaki, sinusubukan mo bang maghimagsik laban sa akin? Siya, tumahimik ka. Kakaiba ang kinikilos ni Johnson ngayon. Nagkatinginan sina Emma at Felicia at napagtanto nilang may hindi tama. Marahil kaya naligay sa gulo ang matanda. Maingat na tinanong siya ni Emma, Tay, nasangkot ka ba sa gulo sa labas? Binigyan siya ni Johnson ng isang blankong tingin, anong kalokohan ang sinasabi mo? Nag-aalala lang ako sa punong opisyal na namamahala. Yung punong opisyal na namamahala. Ano kayang mangyayari sa kanya? Kahit na siya ay nasa problema, hindi mo naman dapat alalahanin. Ano ang maaari mong gawin para sa kanya? Supervisor ka lang ng isang maliit na Water Conservancy Bureau. Tinabi ni Johnson, ano pa ang alam mo? Nakatanggap ako ng internal notice kaninang umaga na nagsasabing. Bago niya natapos ang pagsasalita, lumabas ang balita sa screen ng telebisyon. Ang mga headline ay ipinalabas sa mga balita sa telebisyon sa hapon. Ang tagapagbalita ng balita na nakasuot ng maayos na suit ay same time na nagsabi, narito ang isang pangunahing headline upang ipaalam sa lahat ng mga mamamayan ng Southland District. Ang punong opisyal na namamahala sa Southland District ay nagpasya na magretiro. Ang partikular na seremonya ng pagre-retiro ay gaganapin sa tanghali kinabukasan. Nang marinig ang gayong balita, paulit-ulit na umiling si Johnson dahil sa desperasyon. Mamantong hininga siya at sinabing, oh, alam kong hindi ito maganda nang matanggap ko ang balita sa loob nitong umaga. Ngayon ay tila nakumpirma na ang bagay na ito at ang bagong punong opisyal na namamahala ay dapat na magretiro sa lalong madaling panahon. Kumunat ang noo ni Emma at sinabi sa hindi maintindihang paraan, sa nakalipas na taon o higit pa, ang bagong punong opisyal na namamahala ay gumawa ng magandang trabaho. Ang pampublikong seguridad sa Southland District ay lubos na napabuti at ang GDP ay mabilis ding tumataas. Halos double din ang kita ng mga mamamayan. Paano magretiro ang isang leader na may napakagandang charisma? Hindi kaya nakakakuha siya ng promosyon mula sa superior at kailangan niyang umalis sa kanyang posisyon. Umiling si Johnson at sinabing, hindi, ang panloob na balita na nakuha ko ay ang bagong punong opisyal na namamahala ay kusang loob na nagbitiw sa halip na ilipat. Bukod dito, labis na inis ang mga nakatataas sa bagay na ito. Narinig ko na gustong parusahan ng mga superior ang punong opisyal na namamahala para dito. Nag-aalalang sinabi ni Felicia, marami nang nagawa ang punong opisyal sa loob ng maikling panahon. Sa halip na gantimpalaan siya, pinaparusahan siya ng nakatataas. Nagkibit balikat si Johnson, I don't know about this. Nais ng superior na tanggalin ang lahat ng kanyang mga posisyon, kabilang ang ilan sa kanyang mga orihinal na titulo. Hindi ko alam ang mga detalye. Ang 3 miyembro ng pamilya ay paspusang tinatalakay ang paksa. Bilang taong direktang kasangkot dito, tumabi lang si Thomas at tahimik na nagsilbi ng pagkain. Hindi niya gusto ang pakikilahok sa ganitong uri ng talakayan. Yung punong opisyal na namamahala sa Southland District. Diyos ng digmaan. Gusto kong magbitiw sa lahat ng posisyon ko para mamuhay ng mapayapa ang pamilya ko. Gusto ko ring makabalik ng ligtas ang tatay ko. Hindi mahalaga sa kanya ang katanyagan at kayamanan. Habang nagpapatuloy sa usapan ng kanyang mga kapamilya, bigla na lang silang nakarinig ng busina ng sasakyan sa labas ng kanilang bahay. Ha! Sino ang nandito? Tumingin si Johnson sa labas at nakita ang isang pulis na nakaparada sa labas. Isang pulis ang tumakbo papunta sa kanilang pintuan na may hawak na sobra. Ito ba ang pamilya ni Johnson? Oo.
Medyo natakot si Johnson at naisip, ano ang ginagawa ng pulis dito? Ito ay isang liham mula sa City Hall, mangyaring pirmahan ito. Munisipyo. Sulat. Tinanggap ni Johnson ang sobra na may pagkagulat na ekspresyon. Umupo siya sa sofa at maingat itong binuksan. May 3 invitation letter sa envelope. Kumuha siya ng kopya ng mga sulat at binasa ito ng malakas. Mr. Hill, espesyal kang inimbitahan na dumalo sa seremonya ng pagre-retiro ng punong opisyal na namamahala sa Southland District. Tinukoy din ng liham ang detalyadong oras at lugar para sa seremonya ng pagre-retiro. Napatulala si Johnson. Isa lang akong maliit na manager ng Water Resources Bureau. Bakit ako iniimbitahang dumalo sa gayong engranding seremonya? May 2 pang kopya ng liham ng paanyaya, isa para kay Emma at isa para kay Felicia. Ito ay mas katawa-tawa. It makes sense na naimbitahan ako habang nagtatrabaho ako sa departamento ng gobyerno. Medyo naiintindihan ko pa kung iimbitahan ako. Pero sa anong mga dahilan imbitado rin sina Emma at Felicia? Sabi ni Felicia, dahil ba ito sa posisyon ni Emma bilang general manager ng Stellar Jewelers? Paulit-ulit na umiling si Johnson at sinabing, "You've got to be kidding me." Dapat si Zack ang inimbitahan nila imbes na si Emma. Dagdag pa, ilang malalaking kumpanya ang mayroon tayo sa lungsod. Kung aanyayahan silang lahat, sa tingin mo ba ay magkakaroon ng sapat na upuan para sa kanilang lahat? Siya nga pala, kung talagang naimbitahan si Emma bilang general manager, sa anong dahilan ka naimbitahan? Isa ka lang may bahay na naglalaba, nagluluto sa bahay, at lumalabas para sa line dancing sa iyong libreng oras. Sa anong dahilan ka iniimbitahan na dumalo sa seremonya ng pagre-retiro ng punong opisyal na namamahala sa Southland District? Napatulala si Felicia. Oo, sa anong dahilan? Tinubukan man ni Felicia na airak ang kanyang utak, hindi niya mawari. Siya nga pala. Sumimangot si Emma at sinabing, inimbitahan kami ng mga magulang ko, pero bakit hindi imbitado si Thomas? Umuso si Thomas at tahimik na ngumiti sa kanyang puso. Kabanata 1023. Bilang host, pwede lang akong mag-imbite ng iba sa retirement ceremony ko. Paano ako makakatanggap ng imbitasyon? Kinusat ni Johnson ang kanyang mga mata at may pag-aalalang sinabi, ito ba ay isang scam? May gustong lokohin ang pamilya natin ng sadyang. Dapat ba tayong dumalo sa seremonya ng pagre-retiro na ito? Umiti si Emma, Tay, ang mga liham ng imbitasyon ay personal na inihatid ng sasakyan ng pulis. Mayroon ding selyo ng City Bureau dito. Sino sa tingin mo ang maaaring magkaroon ng ganoong kapangyarihan para saktan tayo? May katuturan din ang sinabi mo. Habang pinag-uusapan ng pamilya ang paksa, isa pang kotse ang nagmaneho papunta sa harap ng kanilang balkonahe. Si Harvard ang bumisita. Nagmamadali siyang tumakbo, humihingal, at sinabing, Tito Johnson, Tita Felicia, Emma, Thomas, may malaking nangyari. Talagang nakatanggap ako ng liham ng paanyaya mula sa punong opisyal na namamahala na nag-iimbita sa akin na dumalo sa seremonya ng pagre-retiro kinabukasan. Umiti si Emma at sinabing, hindi na ito balita. Natanggap ng aming buong pamilya ang liham ng paanyaya. Talaga. Hindi ito pinaniwalaan ng Harvard noong una. Nang makita niya ang liham ng paanyaya, sa wakas ay tinanggap niya ang katotohanan. Napakamot siya ng ulo at sinabing, ito ay talagang kakaiba. Bakit napakatindi ng punong opisyal na namamahala sa mga maliliit na karakter na tulad natin? Hindi tayo mga taong may katayuan. At wala tayong personal na relasyon sa punong opisyal na namamahala, hindi ba? Hindi niya kami karaniwang tinatawag na umupo sa kanyang opisina. Bakit niya kami pinapatawag kung malapit na siyang magretiro? Wala na ba siya sa isip niya? Halos masamid si Thomas sa sariling laway. Umubo siya at sinabing, isipin mo ang ugali mo at itigil mo na ang pag-aalipusta. Lumapit si Harvard at tinapot si Thomas sa balikat, pero Thomas, don't you think it's a bit weird? Natanggap nating lahat ang liham ng imbitasyon, ngunit hindi mo natanggap. Ito ay napaka-weird. Umiti si Thomas at sinabing, manugang lang ako ng pamilya ni Hill. Normal lang kung hindi ako imbitahin ng chief officer in charge. Anong kakaiba doon? Habang sinasabi niya iyon, kumurap siya sa Harvard at sinabi sa isang misteryosong paraan, pero kahit hindi niya ako imbitahan, posible pa rin na magkita tayo sa venue. Naiinis na sinabi ni Harvard, okay, nagyayabang ka lang. Sa palagay mo ba ay maaaring dumalo lamang ang mga tao sa seremonya ng pagre-retiro?
Kung walang liham ng imbitasyon, pipigilan ka ng pulis bago ka pa man makarating sa pinto. Siguradong libo-libo ang mga pulis sa araw na iyon. Ang venue ay ganap na may lock para hindi makapasok kahit isang tao. Gusto mo pa bang pumasok at magkita tayo doon? Tumigil ka sa pagmamayabang. Tumingin sa kanya si Thomas at sinabing, kung gayon, tataya ba tayo? Ngumiti si Harvard at sinabing, Thomas, hindi mabilang ang taya ko sa iyo. Bagamat talo ako sa bawat oras, wala na talaga akong pagkakataong matalo sa pagkakataong ito. Gusto mo pa bang tumaya sa akin? Tinadya mo bang ihagi sa akin ito? Nako, masyado kang confident. Hintayin mong manalo ka bago ka magyabang tungkol dito. Okay, ano ang mga pusta? Taglit itong pinag-isipan ni Thomas at sinabing, kung magagawa nating magkita sa seremonya ng pagre-retiro kinabukasan. Nangangahulugan ito na nanalo ako at kailangan mong alagaan ang aking pamilya, kung hindi, kapag natalo ako, gagawin ko ang lahat ng sasalbihin mo. Ha? Natigilan si Harvard ng ilang segundo, what do you mean, Thomas? Pag nanalo ka, gusto kong ako na ang mag-aalaga sa pamilya mo. May sakit ka ba o ano? Hindi, itigil mo na ang pagmumura sa akin. Kung gayon, bakit ka gumawa ng kakaibang kahilingan? Nagkibit balikat si Thomas, stop asking too many questions, you will natural understand it when the time comes. Malakas ba ang loob mo para tumaya sa akin? Natuwa si Harvard at sinabing, bakit hindi ako maglalakas loob? Hayaan mo akong maging tapat sa iyo. Kahit hindi mo ako tanungin, aalagaan ko pa rin ang pamilya ni Uncle Johnson. Iisang pamilya tayo at dapat nating alagaan ang isa't isa. Tuwang-tuwa si Thomas at tinapot niya ang balikat ni Harvard, salamat. Nang marinig niya ang mga salitang ito mula kay Thomas, naramdaman ni Harvard na may mali. Pakiramdam niya ay malapit na silang tuluyang maghiwalay sa isa't isa sa pamamagitan ng kamatayan. Naramdaman din niyang aalis na si Thomas anumang oras. Thomas, itigil mo na ang pananakot sa akin. May mali ba sa katawan mo? Hindi, huwag kang maniwala sa iyong iniisip ng walang tapos. Kung ganoon, bakit ikaw? Huwag ka ng maraming tanong. Malalaman mo ang lahat tungkol dito kinabukasan. Tila nakaka-relax silang nag-uusap, ngunit nagdulot ito ng mahirap na emosyon para kay Emma. Nagtatampo si Emma habang nakikinig sa usapan nila. Naalala niya ang sinabi ni Thomas sa kanya kagabi. Sinabi niya sa kanya na sasabihin niya sa kanya ang totoo makalipas ang 2 araw. Anong sikreto ang tinatago ni Thomas sa akin? Bakit kailangan niyang maghintay hanggang sa kinabukasan para sabihin ito? Sa kinabukasan, ano nga ba ang gagawin ni Thomas? Ano kaya ang sasabihin niya? Nagkataon na kinabukasan ay retirement day din ng chief officer in charge. Si Thomas ba ay may lihim na relasyon sa punong opisyal na namamahala? Umuso si Emma at umiling. Nag-overthink lang ako. Paano ito naging posible? Huminga siya ng malalim at naisip, anyway, no matter what, everything will come to light the day after tomorrow. Ang munting sikreto ni Thomas. Ang pagre-retiro ng punong opisyal na namamahala. At ang dahilan kung bakit inimbitahan ng punong opisyal na namamahala ang kanyang pamilya na dumalo sa seremonya ay malalaman lahat sa lalong madaling panahon. Walang kabuluhan para sa akin na gumawa ng mga ligaw na hula. Magiging maliwanag ang lahat kinabukasan. Well, everyone, huwag na lang maupo, kain na tayo. Nakangiting bati ni Emma sa lahat. Kain tayo. Mukhang gutom na ako. Walang napansing pagkakaiba si Harvard habang pinupulot niya ang kanyang mga kubyertos para kainin. Hindi niya itinuring ang kanyang sarili bilang isang tagalabas ng pamilya. Sa gitna ng umuugong na kapaligiran, ilang beses na nagbago ang tingin ni Thomas. Masarap sa pakiramdam ang mapabilang sa ganitong pamilya. Kabanata 1024. Mabilis na lumipas ang oras sa isang kisap mata. Ito ang araw ng opisyal na seremonya ng pagre-retiro. Kinawayan ni Thomas ang mga miyembro ng kanyang pamilya sa pintuan at pinanood silang umalis. Sa kotse, sinabi pa rin ni Harvard, maraming beses na akong binugbog ni Thomas. This time siguradong matatalo na siya sa akin. Bet din niya na makikipagkita siya sa akin sa retirement ceremony. Ngayon ay hindi pa siya pumupunta sa venue. Paano tayo magkikita doon? Umiti si Emma, huwag kang masyadong maging masaya kagad. Hindi nagsinungaling ang asawa ko. Sinabi niya na tiyak na makikipagkita siya sa iyo doon kung sinabi niya iyon. Maghintay ka lang at tingnan. Nagkibit balikat si Harvard, kung gayon kailangan kong maghintay at makita.
Makalipas ang 40 minuto, huminto ang sasakyan. Sunod-sunod na bumaba ng kotse ang pamilya ni Johnson at naglakad patungo sa venue ng retirement ceremony. Puno ng tao ang venue ngayon. Nandoon ang lahat ng mga sikat at prestihiyosong tao sa Southland District. Bukod sa mga opisyal na tauhan, marami ring corporate executive ang dumalo sa kaganapan. Higit pa rito, dumating sa pinangyarihan ang mga reporter mula sa daan-daang kumpanya ng news media. Bawat isa sa kanila ay may hawak na microphone at camera. Kumukuha sila ng mga larawan para makapagsulat sila tungkol sa isang real-time na artikulo ng balita para sa kaganapan ngayon. Upang mapangalagaan ang seguridad ng venue, libu-libong pulis ang ipinadala ngayong araw. Ang lahat ng mga pulis ay ganap na armado ng mga baril. Sa napakaraming armadong opisyal, walang pipiliing gumawa ng gulo sa ilalim ng gayong mga kalagayan. Ang bawat tao ay sinuri ng mabuti bago sila makapasok sa venue. Kailangang ipakita ng bawat dadalo ang kanilang mga liham ng imbitasyon at i-verify din ang kanilang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagsasailalim sa biometric facial scan. Pag-verify ng ID card, at iba pa. Bago pumasok sa venue, may 2 daanan para sa mga lalaki at babae. Ang bawat isa ay kailangang dumaan sa isang masusing paghahanap sa katawan upang maiwasan ang sinuman na magdala ng anumang mapanganib na mga bagay. Ang pinakamaimpluwensyang mga tao sa buong Southland District ay nagtipon sa seremonya ng pagre-retiro ngayon. Walang pagkakamali ang pinayagang mangyari. Kung makalusot ang mga kriminal, malamang na magdulot ito ng mapangwasak na dagok sa Southland District. Sa makatuwid, ang pulisya ay kailangang maging mas maingat tungkol dito. Naglakad ang pamilya ni Johnson sa daanan at tumingin sa mga nagsisiksikang tao sa paligid. Hindi nila maiwasang mapabuntong hininga, it's really amazing. Looking at the atmosphere today, 10,000 tao dito sa venue, di ba? Tumanggaw si Harvard at sinabing, sigurado akong napakaraming tao ang dumalo sa seremonya ngayon. Ang pagiging makadalo sa gayong seremonya ay pagkilala sa katayuan sa lipunan ng isang tao. Ang sino mang maimpluwensyang o sikat ay kusang dadalo sa gayong kaganapan. Nag-uusap sila habang naglalakad sa daanan. Habang naglalakad sila, may narinig silang nakakabinging boses. Tumigil ka nga dyan. Nagulat ang pamilya ni Johnson, tumigil at tumingin sa likod. Sino ang nagsasalita sa kanila sa gayong dominanteng tono? Pagkatapos ng isang sulyap, nalaman agad nila kung sino ang taong ito. Ang taong tumawag sa kanila ay isang taong kilala nila sa loob ng maraming taon. Siya ang asawa ni Jade, si Donald. Noong nakaraang buwan, pansamantalang umalis si Donald para sa isang gawain sa Eastern Region. Pagka-uwi niya, laking gulat niya nang malaman niyang inaresto at ikinulong ang kanyang asawa. Sa sobrang pagkabalisa niya ay hindi siya makatulog magdamag. Tinubukan niya ang iba't ibang paraan upang mailabas siya sa kulungan, ngunit ang lahat ay walang kabuluhan. Ang punong opisyal na namamahala ang personal na nag-alaga kay Jade sa kulungan. Kahit na si Donald ay isang taong may katayuan, wala siyang maisip na iba pang paraan. Nagtatampo siya sa bahay nitong mga nakaraang araw. Ngayon, dumalo siya sa seremonya ng pagre-retiro ng punong opisyal na namamahala bilang kinatawan ng Eastern Region. Pagdating niya sa pulong, nakita niya ang ilang nakakainis na tao, si Johnson at ang kanyang mga miyembro ng pamilya. Nagngangalit siya sa galit. Nakaramdam na siya ng sama ng loob ngayon. Nang makilala niya ang iilang taong ito na kalaban niya, lalo siyang nagalit. Sino nga pala ang mga taong ito? Tapat ba silang karapat-dapat na maimbitahang lumahok sa seremonya ng pagre-retiro ng punong opisyal na namamahala? Anong international joke ito? Ngumiti si Harvard at nagkusa na sabihin, oh, hindi ba ito si Mr. Brick? Dumating ka rin para lumahok sa seremonya ng pagre-retiro ng punong opisyal na namamahala. Umuso si Donald at sinabing, ano ang ibig mong sabihin sa pumarito rin ako para lumahok? Bilang Deputy Commander ng Eastern Region, natural na ako ay iniimbitahan na lumahok sa seremonya. Sa kabaligtaran, kayong mga lalaki ay ang mga hindi alam ang iyong lugar. Ang mga taong tulad mo ay hindi dapat dumalo sa ganitong uri ng kaganapan. Pilasan mo at mawala ka. May hindi mapakali na hitsura sa mukha ni Harvard. Kabanata 1025. Umalaklak si Harvard at kinuha ang mga liham ng imbitasyon mula sa kanyang jacket. Paumanhin, natanggap nating lahat ang mga liham ng paanyaya mula sa punong opisyal na namamahala at may karapatan kaming pumasok. Ano? Bahagyang ipinikit ni Donald ang kanyang mga mata na medyo nagulat.
Itong liham ng paanyaya ay ipapamahagi lamang sa mga maimpluwensyang tao na may mataas na katayuan sa lipunan. Hindi makatwiran para sa Harvard na nagmula sa mababang uri na maimbitahan sa seremonya ng pagre-retiro. Kahit na inimbitahan talaga ang Harvard, paano naman maiimbitahan ang isang tulad ni Felicia? Dapat may problema dito. Iniunat niya ang kanyang kamay at sinabing, hayaan mong tingnan ko ang mga liham ng paanyaya. Kunin mo na lang sila. Hinawakan ni Donald ang mga liham ng imbitasyon at nakitang kapareho ito ng tunay. Imposibleng sabihin niya ang authenticity sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Pero hindi pa rin siya makapaniwala. Ang katayuan sa lipunan ni Johnson, Felicia, Emma at Harvard ay hindi kwalipikadong dumalo sa seremonya ngayon. Kailangang peke ang liham ng paanyaya. Kaya naman, inihagis ni Donald ang mga liham ng paanyaya sa lupa nang hindi man lang nag-iisip tungkol dito. Kaway niya, Harvard, nagiging matapang ka ngayon. Naglakas loob ka pang pekay ng liham ng paanyaya ng pulong opisyal. Biglang nagbago ang ekspresyon ng Harvard, nagbibiro ka ba? Ang mga liham ng paanyaya ay totoo. Aba, naglakas loob ka pa ring mag-quibble. Sumigaw si Donald, mga opisyal. Nandito na kami. Kaagad, mahigit 100 pulis na armado ng baril ang nakasagasa. Bilang Deputy Commander ng Eastern Region, hawak pa rin ni Donald ang ilang kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Maaari niyang pakilusan ang ilang pulis sa venue. Itinuro niya ang Harvard, Johnson, Felicia at Emma at sinabing, ang mga taong ito ay magpapeke ng mga liham ng paanyaya na may marahas na intensyon. Ilayo mo sila sa akin at ikulong mo sila at tanungin mo sila ng mahigpit. Alamin kung ano ang kanilang layunin at kung gusto nilang isabotahe ang seremonyang ito. Opo, Ginoo. Lahat ng mga pulis na ito ay sumugod at pinusesan si Harvard at ang iba pa. Sumigaw si Johnson, Donald, ikaw ay isang bastard. Ang aming mga liham ng imbitasyon ay tunay. Personal na nagpadala ng pulis ang kinauukulan para ihatid sila sa aming pintuan. Let us go. Aba, sinusubukan mo pa ring magsinungaling. Umaway si Donald at sinabing, alisin mo sila. Agad na itinulak ng mga pulis si Johnson at ang iba pa sa kotse at dinala sila sa istasyon ng pulisya. Noong una ay inisip ni Johnson at ng kanyang pamilya na maaari silang magkaroon ng karangalan na masaksihan ang kilos ng punong opisyal na namamahala. Ngunit ang lahat ng kanilang hangarin ay nawala sa walang kabuluhan ngayon. Bago magsimula ang seremonya, natapos na ito para sa kanila. Itinaway ni Donald ang kanyang manggas at sumigaw, lahat kayo ay isang bangkos lamang ng basura. Maaari ba kayong tumingin sa inyong sarili sa salamin? Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang dumalo sa seremonya ng pagre-retiro? Tumalikod siya at naglakad patungo sa entrance ng venue. Sa sandaling iyon, nagsuot ng maayos na suit si Thomas mula sa Pamilya Hill at paulit-ulit na tiningnan ang sarili sa salamin. Ngayon ang araw na plano niyang isapubliko ang kanyang pagkakakilanlan. Ngayon ang araw na isisiwalat niya ang lahat kay Emma. Ngayon din ang araw kung saan tinanggal niya ang posisyon ng punong opisyal na namamahala. Hindi niya kayang tiisin ang kahit kititing na katamarin. Biglang tumunog ang cellphone ni Thomas at sinagot niya ang tawag. Pinuksan niya ang speakerphone at tinabi ang phone niya. Patuloy siyang humarap sa salamin habang sinasagot ang tawag. Hoy, boss, may nangyaring mali, lahat ng tao mula sa Pamilya Hill ay dinala sa istasyon ng pulisya. Dumilim ang mukha ni Thomas. Isang boses ang narinig mula sa tawag sa telepono, it's all Donald's fault. Patuloy niyang iginiit na. Agad na pinutol ni Thomas at sinabing, alisin si Donald sa kanyang post at siguraduhing madadala ang lahat ng tao sa Pamilya ng Hill sa venue sa loob ng 20 minuto mula ngayon. Kabanata 1026. Inayos ni Donald ang kanyang suit at umupo sa isa sa mga VIP seat na naka-reserve sa venue. May mapang-asar na ekspresyon sa mukha niya. Nakagawa siya ng isang kahangahangang presensya ngayon lang. Lahat ng tao mula sa Pamilya Hill ay personal kong ipinadala sa bilangguan. Makukulong sila ng kahit ilang buwan lang. Hindi ko kayang makitang mag-isa ang asawa ko na nakakulong at kinailangan kong humanap ng mga kambing para dito. Masaya na siya sa iniisip niya lang. Habang nagda-daydream siya ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ito ay isang hindi kilalang numero ng tumatawag. Kumunat ang noo ni Donald at naisip, bakit ako nakakatanggap ng hindi kilalang tawag? Pinili niyang sagutin ang tawag. Hey, pwede ko bang itanong kung sino ito? Ito si Thomas. Nang marinig niya ang pangalan ni Thomas, nagbago ang mood ni Donald.
Bagamat galit na galit siya sa lalaking ito, alam niya kung bakit siya tinatawag ngayon ni Thomas. Ano pa ba ang maaaring maging dahilan niyan? Dumating siya para sa kapakanan ng pamilya Hal. Not surprisingly, diretsong sinabi ni Thomas sa phone call, "Donald, since magkamag-anak na tayo dati, I decided to give you a chance. Ngayon ay pupunta ka sa kulungan, palayain ang aking mga kapamilya at humingi ng tawad sa kanila. Ituturing ko ang bagay na ito bilang isang bagay na hindi pa nangyari. Ang araw na ito ay isang espesyal na araw at hindi ko gustong gumawa ng labis na kalituhan." Hindi napigilan ni Donald na mapangiti. Ay, ano ito? Ito ba ay isang banta? Ako ang Deputy Commander ng Eastern Regions, pero si Thomas ay isang walang kwentang manugang. Nabalitaan ko na nawalan siya ng trabaho kamakailan. May malaking pagkakaiba sa social status naming dalawa, pero talagang naglakas loob si Thomas na kausapin ako sa tono ng utos. Baliw lang ito. Humisi si Donald at sinabing, "Thomas, sa tingin mo ba ay magagawa mo ang anumang gusto mo sa iyong maliliit na pandaraya? Hayaan mong sabihin ko sa iyo na ang pamilya Hill ay hindi nakakalabas sa kulungan ngayon. Hindi lamang na hindi sila nakakalabas ngayon, ngunit bukas, sa makalawa at iba pa. Tisiguraduhin kong may kukulong sila doon ng hindi bababa sa 3 buwan. At sinasabi ko rin sa iyo na mahihirapan sila sa kulungan. Ang iyong maganda at maselang babae ay malapit ng maging isang payat na matandang babae." Haha! Napangiti si Donald ng may pag-aalinlangan. Maraming beses na siyang pinahiya ni Thomas noon, at sa wakas ay nakahanap na siya ng pagkakataong makaganti ng matindi sa pagkakataong ito. Snap! Ibinaba na ang tawag. Tumingin si Donald sa telepono at ngumisi, "Para lang kayong mga langgam na kumakaway, at naglakas loob kang kausapin ako ng ganito. Naghuhukay ka talaga ng sarili mong libingan." Naisip niya, kapag tapos na ang seremonya ng pagre-retiro ngayon, pupunta ako kaagad sa bahay ng pamilya Hill para arestuhin si Thomas. Sasabihin ko na baka siya ang kasabwat ni Johnson. Habang iniisip niya ito ng masama, nakita ni Donald ang ilang tao na naglalakad palapit sa kanya. Ang pinuno ay sikat at may pambihirang kilos. Si Samson Wood iyon. Si Samson ay kilala sa publiko bilang kanang kamay ng punong opisyal na namamahala. Anumang utos ng punong opisyal na namamahala ay hahawakan ni Samson. Palagi siyang tinatrato ni Donald sa parehong paraan ng pagtrato niya sa punong opisyal na namamahala. Kahit na ang posisyon ni Samson ay mas mababa ang ranggo kumpara kay Donald, hindi siya nangahas na maging pabaya. Agad siyang bumangon para salubungin ito ng nakangiti. "Chief Wood, magandang araw, Ginoo." Karaniwang hindi sasampalin ng mga tao ang isang tao sa mukha kapag siya ay nakangiti sa iyo. Ngunit habang si Donald ay nagpapakita ng isang nakangiting mukha, si Samson ay hindi nagpakita ng anumang awa. Sabi niya sa malamig na mukha, "Donald Brick, Deputy Commander, how dare you?" Malalim at mabangis ang tono na ginamit niya. Natakot si Donald sa biglaang reaksyong ito ni Samson at hindi niya sinasadyang umatras. Lumunok siya ng laway, nanatiling nakangiti at nagtanong, "Chief Wood, bakit mo ito sinasabi?" Pinandilatan ni Samson si Donald at sinabing, "Aba, bakit mo ako tinatanong ng ganyan? Hindi ba malinaw sa ginawa mo?" Si Donald ay nasa psikolohikal na pagkabalisa. "Ano bang nagawa ko? Wala akong ginawang masama. Hindi ko pa nakilala ang punong opisyal na namamahala. Walang posibilidad na masaktan ko ang punong opisyal na namamahala, bakit ako pinapanagot ni Samson sa isang bagay na hindi ko ginawa?" Hindi niya talaga mawari. Nagpatuloy si Samson sa pagsasabi, "Tanungin kita. Bakit mo isinama ang mga miyembro ng pamilya Hill sa istasyon ng pulisya?" Biglang napagtanto iyon ni Donald at nagmamadaling sinabi, "Ginawa ng mga taong ito ang mga liham ng paanyaya ng punong opisyal na namamahala sa pagtatangkang makalusot." Kalokohan! Tinitigan ni Samson si Donald at sinabing, "Ang mga miyembro ng pamilya ng Hill ay mga panauhing pandangal ng punong opisyal na namamahala. Sila ang pinakakilalang panauhin sa daan-daang mga dumalo sa lugar na ito. Kung wala sila, hindi na kailangang ipagpatuloy ang seremonya ng pagre-retiro na ito ngayon." Napatulala si Donald. Ganyan ba kalakas ang pamilya ni Johnson? Bawat panauhin na dumalo sa seremonya ng pagre-retiro ngayon ay dapat na bawat isa ay may mataas na katayuan sa lipunan. Kahit hindi sila mayaman sa pananalapi, mayroon silang mataas na katayuan sa lipunan. Sa kanyang pagtingin sa paligid, ang lahat ay tila may mas mataas na katayuan sa lipunan kaysa kay Johnson at sa kanyang pamilya.
Ngunit sinabi talaga ni Samson na ang pinakamahalagang panauhin para sa seremonya ng pagre-retiro ngayon ay si Johnson at ang kanyang pamilya. Pinaglalaroan ba ako ni Samson? Pag may nagsabi ng ganito, sinampal ko na siya sa mukha. Anong uri ng internasyonal na biro ang ginagawa ng taong ito? Ngunit nang ang mga salitang ito ay lumabas sa bibig ni Samson, sila ay nagsalita ng mga malakas. Medyo nagpanik si Donald, hindi ko talaga akalain na si Johnson at ang kanyang pamilya ay malalagay sa ganoong kalaking kahalagahan. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Itinuro siya ni Samson at sinabing, Donald, bibigyan kita ng 20 minuto ngayon para iligtas si Johnson at ang kanyang pamilya sa labas ng bilangguan at humingi ng tawad sa kanila. Pagkatapos, dapat kang magkusa na isumite ang iyong pagbibitiw sa Commander-in-Chief ng Eastern Region at mag-opt para sa isang maagang pagre-retiro. Napatulala na si Donald sa pagkakataong ito. Kabanata 1027. Ano ang nangyayari? Hindi lang nila gustong ibalik ang lahat ng miyembro ng pamilya Hill, gusto pa nilang mag-resign siya ng mag-isa. Nagbibiro ba sila sa kanya? Medyo masyadong mabigat ang parusang ito. Hindi mo ba iniisip, Chief Wood? Ha? Masyado bang matindi? Malamig na sinabi ni Samson Wood na bigyan ka na ng pagkakataon bago ito, ngunit pinili mong iwaksi ito. Hindi mo masisisi ang iba sa iyong mga aksyon. Pero, kailan mo ako binigyan ng pagkakataon? Isipin mo ang iyong sarili. Namutla si Donald Brick. Bigla niyang naalala ang tawag sa telepono na natanggap niya ngayon mula kay Thomas Mayo. Malinaw na sinabi ni Thomas sa telepono na hanggat ibinalik niya ang mga tao at humingi ng paumanhin, ang usapin ay mareresolba doon at hindi na uulitin. Ngunit hindi siya iginalang ni Donald. Sa halip, pinahiya niya ito ng husto. Ngayong naisip niya ito, kung susundin niya ang payo ni Thomas at gagawin ang sinabi sa kanya, walang mangyayari sa kanya, tama ba? Bagamat iyon ang ideya, ang pangunahing tanong dito ay, ano ang relasyon ni Thomas at Samson sa punong opisyal na namamahala? Napagtanto ni Donald na lalong hindi na niya mabasa si Thomas. Ano ang tinatago ng lalaking ito? Sino ba talaga siya? Tumingin si Samson sa kanyang relo at sinabi sa seryosong tono, mayroon ka pang 18 minuto para ibalik sila. Ang oras ay wala sa iyong panig. Kung nagawa mong ibalik sila, mawawalan ka lang ng posisyon. Kung mabaygo kang gawin iyon at kailangan kong ibalik sila sa aking sarili, maaari kang mawala sa iyong buhay. Ang kanyang mga salita ay malupit. Ngunit hindi nagduda si Donald na sinadya niya ito. Ang punong opisyal na namamahala ay nasa isang walang katulad na mataas na posisyon na kahit na ang commander ng silangang rehiyon ay kailangang yumuko at magbigay galang sa kanya kung makita siya. Kinailangan pa niyang pigilin ang kanyang hininga sa kanyang presensya. Kaya ang isang maliit na deputy commander na tulad niya ay kailangang maging mas magalang. Labis na pinagsisihan ni Donald ang kanyang mga ginawa. Para sa kapakanan ng isang panandaliang tagumpay, dinala niya ang kanyang sarili sa hindi kinakailangang problema. Bakit niya pinukaw ang pamilya ni Johnson Hill ng biglaan? Tiningnan niya ang imbitasyon at kinumpirma niya na totoo rin ito. Bakit niya ipinipilit na peke iyon sa sandaling iyon? Bakit hindi niya naisip na may dahilan kung bakit silang lahat ay naimbitahan ng punong opisyal na namamahala? Dahil dito, lumaki ang mga bagay-bagay hanggang sa puntong wala na siyang magawa. Kung kaya niyang ibalik ang mga ito, mawawala lang siya sa kanyang posisyon, ngunit kapag nabigo siya, ang kanyang buhay ay mawawala. Nalungkot si Donald. Paulit-ulit niyang sinabi, aayusin ko na may magdadala kaagad sa pamilya ni Johnson Hill dito. Naglakas loob siyang hindi maging pabaya. Agad na tinawagan ni Donald ang lahat ng kanyang nasasakupan at sumigaw sa telepono. Kayong lahat ay escort ang pamilya ni Johnson Hill sa conference hall ng ligtas sa loob ng 15 minuto. Ha? Akala ko ba sinabi mo na sasabotahin nila ang komperensya ngayon, Deputy Commander? Huwag mo akong bigyan ng anumang kalokohan at gawin ang sinasabi ko. Oo, tanggalin ang cuffs at pretuhin din sila ng may paggalang. Maging magalang habang pinababalik mo rin sila. Gawin mo na agad. Dalhin mo sila dito sa lalong madaling panahon, naririnig mo ba ako? Hindi. Naiintindihan. Ibinaba ni Donald ang tawag at tumingin kay Samson, okay lang ba ito, Chief Wood? Umuso si Samson. Wala akong ideya kung ayos lang ba o hindi pa. Depende ito sa kung gaano kahusay ang iyong mga nasasakupan. Umalis ang grupo ni Samson Wood pagkatapos niyang magsalita. Si Donald ay balisa na parang pusa sa mainit na laryo.
Hindi siya makagalaw at nagpatuloy sa paglalakad pabalik-balik sa conference hall. Lumipas ang 3 minuto. Lumipas ang 5 minuto. Lumipas ang 10 minuto. Ngunit wala pa ring balita. Puno ng malamig na pawis ang palad ni Donald. Ang hinihintay niya ay hindi ang pamilya ni Johnson Hill, kundi ang sagot kung mabubuhay pa siya. Kung wala sila rito sa lalong madaling panahon, ang kanyang buhay ay mawawala. Bakit napakabagal ng mga bastos na ito? Lumabas si Donald sa bulwagan at tumayo sa pasukan, naghihintay ng sasakyan ng pulis na darating. Siya ay labis na balisa. Bilasan mo, bilasan mo. Ano ang pinagtatawanan ninyo? Ang kanyang malamig na pawis ay naging dahilan ng pagkabasa ng kanyang sando. Kawakas, pagkatapos ng isa pang 3 minuto, narinig ang sirena ng pulis at may dumating na sasakyan ng pulis. Nandito na sila. Si Donald ay sumugod na parang palaso. Pinuksan niya ang pinto bago pa man tuluyang huminto ang sasakyan. Natatawang sabi niya sa mga tao sa loob, Mr. Hill, Mrs. Hill, Miss Emma, Mr. Harvard, bakit ang tagal niyo? Kanina pa ako naghihintay. Magsisimula na ang seremonya ng pagre-retiro. Huwag na nating patagilan pa, ako na mismo ang maghahatid sa'yo. Nagkatinginan ng pamilya ni Johnson Hill, nalilito. Wala pang 1 oras, bakit biglang nagbago ang ugali ni Donald sa kanila? 1 oras lang ang nakalipas, paulit-ulit niyang sinasabi na peke ang kanilang imbitasyon at hindi sila pinapasok. Ginamit niya ang kanyang autoridad para hadlangan ang kanilang pagpasok at talagang kasuklam-suklam siya. Wala pang 1 oras, nawala ang kanyang kasuklam-suklam na tingin at napalitan iyon ng lahat ng ngiti. Magalang siyang nagsalita sa kanila at nag-imbite pa siya sa conference hall mismo. Ano nga ba ang nangyari sa 1 oras na iyon? Napaisip sila. Ang Harvard Hill ay isang makaranasang miyembro ng lipunan. Alam niyang may naturuan ng leksyon si Donald sa kabila ng hindi niya alam ang dahilan. Kaya naman, nang maupo siya sa sasakyan ng pulis, pinag-cross niya ang kanyang paa sa kanyang tuhod at sadyang ginulo si Donald. I am so sorry, but I suddenly feel na walang meaning ang pagdalo sa conference na ito. Hindi ko na gustong dumalo dito. Maaari kang dumalo sa iyong sarili, Donald. Hindi ka namin sasamahan. Ha? Parehong balisa at galit si Donald sa sinabi ni Harvard. Hindi ba sasama? Hey, kung hindi sila papasok, parang patay na si Donald. Kabanata 10:28. Tiningnan ni Donald ang oras at napagtanto niyang wala pang 2 minuto ang natitira. Kung wala sila sa conference hall noon, parang wala na ang buhay niya. Sa sobrang kaba niya ay muntik na siyang maiyak. Sinabi niya sa isang nag-aalalang paraan, "O mahal na Ginoong Hill, mangyaring patawarin mo ako minsan para sa aking nakaraang pagkakasala. Pilasan natin at tumuloy na tayo sa conference hall." Sinabi ng punong opisyal na namamahala na anuman ang mangyari, ikaw at ang iyong pamilya ay dapat na naruroon. Kung wala ka sa oras, hindi ako makakasagot sa superior ko. Habang sinusubukan niyang kumbansihin siya, mas naging mapagpanggap si Johnson Hill. Dati nang binubuli ni Donald si Johnson, at sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakahanap na siya ng pagkakataon para kontrahin siya. Ayaw niyang palampasin ang magandang pagkakataon. Pinag-cross ni Johnson Hill ang kanyang mga paa at sinasadyang magsalita ng dahan-dahan. I'm so sorry, but I just took a trip to the police station and I'm feeling tired right now. Gusto kong umidlip. Nag-aalalang sigaw ni Donald, itinutulak mo ako sa kamatayan ko, Mr. Hill. Nakikiusap ako sa iyo, Mr. Hill, sasama ka ba sa akin kung luluhod ako? Oo naman, lumuhod ka. Sinabi iyon ni Johnson na sinasadyang istorbohin si Donald. Hindi siya seryoso sa pagpapaluhod sa kanya. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang malaking pagkakaiba sa pagitan ng katayuan ng Harvard at Donald. Ngunit sa sobrang pagkadismaya, hindi nagdalawang isip si Donald at lumuhad sa harap mismo ni Johnson. Nakikiusap ako sa iyo, mangyaring sumama sa akin, Mr. Hill. Nagulat si Harvard. Dilat ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Donald, hindi nangangahas na maniwala sa nangyari. Sino si Donald? Siya ang Deputy Commander ng Eastern Region. Siya ay isang taong hindi kayang saktan ni Johnson. Ngunit ang figurang ito na may hawak na mas mataas na posisyon kaysa kay Johnson ay hinding-hindi maabot ang lumuhad sa harap niya sa mata ng publiko. May maniniwala kaya? Dahil sa pangyayaring ito ay sumama sa kanya si Johnson dahil hindi niya inaasahan na luluhod si Donald.
Si Felicia Musk ay nagmamadaling sumulong at pumagitna sa sitwasyon. Sige ngayon, pamilya na tayong lahat dito. Hindi na kailangang maging mahigpit. Tumayo ka, Donald. Tinulak niya si Johnson. Huwag na kayong gumawa ng eksenang matanda, ang punong opisyal na namamahala ay personal na nagpadala sa amin ng imbitasyon na imbitahan ang aming pamilya na dumalo sa komperensya. Hindi ka ba naaawa kung tahasan kang tumanggi na dumalo dito? Siyempre, masama ang loob niya kung hindi siya dadalo rito. Gusto lang ilabas ni Johnson ang kanyang galit kay Donald. Sa kaibuturan niya, gustong-gusto niyang dumalo sa komperensya. Ito ay isang bagay ng katayuan at karangalan. Bakit niya ito isusuko? Upang kapwa mapatahimik si Donald at upang masiyahan ang kanyang sariling pagmamataas, tumango si Johnson. Sige, since sincere ka naman, sasamahan kita. Nakahinga ng maluwag si Donald. Mabilis niyang tinulungan si Johnson at dinala sa venue. Habang tumatakbo ang oras para sa kanya, halos buhatin ni Donald si Johnson at patakbong pumunta sa venue. Sa pinakahuling minuto, si Johnson Hill at ang kanyang pamilya ay nasa conference hall. Tiningnan ni Donald ang oras dahil natatakot siyang hindi siya makarating sa oras. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha at napabuga siya ng hangin. Sa sandaling iyon, dumating si Samson Wood at ang kanyang mga tauhan. Agad na pumunta si Donald at sinabing, Chief Wood, dinala ko lahat ng miyembro ng pamilya ng Hal sa conference hall. Tumango si Samson, sige, pwede ka nang umalis. Tinanggal ka na ng superior sa iyong posisyon. Simula bukas ay makakahanap ka na ng ibang trabahong mapagkakakitaan. Nagdalamhati si Donald sa loob-loob, ngunit ano ang magagawa niya tungkol dito? Mabuti na lang at nagawa niyang panatilihin ang sarili niyang buhay. Ngunit hindi pa rin siya kontento sa nangyari at nagtanong, Chief Wood, hindi ko maintindihan. Bakit ako kinakalaban ng punong opisyal para sa pamilya Hill? Kahit anong mangyari, ako pa rin ang Deputy Commander ng Eastern Region. Walang dahilan para gawin niya iyon. Gusto mong malaman kung bakit? Oo. Sige. Itinuro ni Samson Wood ang isang upuan sa di kalayuan. Umupo ka kung saan ka mauupuan, sa sandaling magpahayag ang punong opisyal sa entablado, mauunawaan mo ang lahat. Ha? Talaga? Malamig na tinitigan siya ni Samson at hindi siya pinansin. Sa halip ay pumunta siya sa pamilya Hill. Nipatikip ng ngipin si Donald at bamulong sa sarili, mamatay man ako, gusto kong malaman ang dahilan ng sarili kong pagkamatay. Talagang gusto kong malaman kung ano ang kinalaman ng punong opisyal na namamahala sa pamilya ng Hill. Sa anong batayan niya ako i-dismiss dahil sa pamilya Hill? Galit siyang umupo sa upuan na orihinal na upuan niya at hinintay ang opisyal na seremonya ng pagbubukas ng komperensya. Sa sandaling pumunta si Samson Wood kay Johnson Hill, iniunat niya ang kanyang kamay at sinabing, Nice to meet you, Mr. Hill. Nagulat si Johnson. Siya ang kinatawan ng punong opisyal na namamahala at isang taong may mataas na katayuan sa kanyang sarili. Na-flatter si Johnson na kinausap niya siya sa ganoong kagalang-galang na paraan. Mabilis siyang sumagot, Nice to meet you too, Chief Wood. Sabi ni Samson, I'm really sorry, ito ay dahil sa aking pagkakamali na naging dahilan ng pagpunta ninyong apat sa police station. Patawarin mo ako. Hindi ako maglakas loob na sisihin ka para dito. Hindi mo ito kasalanan. Paano nang ahas si Johnson na sisihin si Samson? At alinsunod sa sitwasyon, si Samson ang nagbunot sa kanila palabas ng police station. Sa halip ay dapat silang magpasalamat kay Samson. Habang nag-uusap pa sila ay tumunog na ang bell. Sa huling 15 minuto bago magsimula ang komperensya, wala nang pinayagang pumasok na umiral. Na-block ang gate at naaayon sa upuan ang lahat. Ang mga bisita, reporter, pulis ay inilagay sa pagkakasunod-sunod ng kani-kanilang mga lugar. Sinabi ni Samson kay Johnson, malapit nang magsimula ang komperensya, Mr. Hill. Dapat umupo na rin kayong apat. Uye, dapat talaga. Kabanata 1029. Tumingin si Johnson Hill sa paligid at natigilan. Puno ang conference hall at walang mauupuan silang apat. Maging ang kanilang imbitasyon ay hindi rin nagpahiwatig kung saan ang kanilang upuan. Ito. Saan tayo uupo? Natarante si Johnson. Umiti si Samson Wood. Ako ay kinuha ang kalayaan at nagreserba ng apat na upuan para sa bawat isa sa inyo ng maaga, Mr. Hill. Sundan mo ako. Salamat.
Si Johnson Hill at ang kanyang pamilya ay inakay ni Samson sa kanilang mga upuan. May mga upuan para sa kanila, ngunit hindi sila nang ahas na umupo sa mga upuan. Ang apat na upuan na ito ay tila ordinaryo, ngunit sila ang unang hanay ng mga upuan sa venue. Hindi mabilang na mga dignitaryo at mayayamang negosyante ang lahat ay nakaupo sa likuran. Maging ang mga pinuno ng iba't ibang departamento ay walang kwalipikasyon para maupo sa unahan. At ang hanay na ito ay mayroon lamang apat na upuan. At ang mga nakaupo dito ay may pagkakakilanlan at mga katayuan na hindi matamo ng karaniwan. Namutla si Johnson Hill. Ang pagiging makadalo sa komperensyang ito ay hindi madali. Kahit sa huling row sila nakaupo o kahit sa sulok ng conference hall, ito ay isang bagay na maipagmamalaki nila. Paano sila mangangahas na maupo sa unang hanay? Napalunok siya ng laway. Chief Wood, masyadong mataas ang tingin mo sa amin. Hindi kami ang pangunahing tauhan sa venue na ito, paano kami maupo sa ganoong distinguished seat? Sa palagay ko, paano tayo uupo sa isang sulok? Kung hindi yun posible, hindi namin iniisip na tumayo sa gilid. Tumawa ng malakas si Samson Wood. Bakit mo nasabi, Mr. Hill? Paano ko ito papayagan? Kung alam ito ng punong opisyal na namamahala, paano ko mapapanatili ang aking trabaho? Magtiwala ka at maupo ka, Mr. Hill. Ang apat na upuan na ito ay espesyal na inihanda para sa iyo at sa iyong pamilya. Bukod sa inyong apat, walang kwalipikasyon na maupo sa unang hanay. Ang mga salitang ito ay nagdala ng bigat sa kanila. Hindi nararapat para kay Johnson na tanggihan pa siya, kaya't nag-ipon siya ng lakas ng loob at naupo. Si Johnson Hill ay isang department head lamang ng Bureau of Water Resources. Ngunit umupo siya ng engrandi sa harap ng iba't ibang department head ng buong lungsod, sa gitna mismo ng unang hanay ng buong venue. Ano ang ginawa niya upang maging karapat-dapat sa gayong karangalan? Umupo si Felicia Musk sa tabi niya, habang sina Emma at Harvard Hill ay pumwesto sa tabi nila. Kaya lang, lahat ng apat ng pamilya Hill ay nakaupo. Ngunit ang apat sa kanila ay nakasuot ng maputlang kutis dahil sila ay nasa isang lubhang hindi komportable na posisyon. Ang apat na upuan na ito ay katulad ng mga instrumento ng pagpapahirap, ito ay nagpamanhid sa kanila at ang gusto lang nila ay umalis kaagad. Pakiramdam nila ay sila ang mga estudyanteng nakakuha ng pinakamasamang grado o binansagan na pinakamakulat sa klase. Na napilitang maupo sa gitna ng unang hanay sa silid-aralan, sa harap mismo ng guro. Hey, kahit anong galaw kahit gaano sila kaliit ay hindi mapapansin ng guro. Yung pakiramdam na binigay nito, nakakakilabot, o the horror. Hindi nangahas si Johnson na tumingin sa likuran niya. Napaupo siya sa atensyon nang maramdaman niya ang 1,000 mata na tumutusok sa kanyang likuran. Kung tutuusin, hindi naman siya off the mark dahil siya ang pinagtutuunan ng pansin ng lahat ng tao sa venue. Karamihan sa kanila ay nagtataka, sino nga ba ang lalaking ito na nakaupo sa gitna, ano ang kanyang pagkakakilanlan, at bakit ganoon ang pakikitungo sa kanya ng punong opisyal. Sa sandaling ito, huminga ng malalim ang Harvard Hill at tumingin sa paligid. Sinabi ni Emma, ano ang hinahanap mo, Harvard? Thomas. Oh, nandito siya. Hindi. Sinabi ni Harvard, nakalimutan mo na ba ang pastahan na ginawa ko kay Thomas? Paulit-ulit niyang sinasabi na makikipagkita siya sa akin sa conference. Hi, ilang minuto na lang pero wala pa rin siya di nagpapakita. I guess ito na ang panalo ko this time. Nilinggan niya si Emma at nakangiting sinabi, dapat siguro pinapanood ni Thomas ang live stream na ito sa telebisyon, di ba? Hayaan mo akong linawin ngayon, hindi mabibilang ang makita ako sa telebisyon. Kailangan niya akong makilala dito mismo sa conference hall. Kailangan mong magpatotoo para sa akin sa pagkakataong ito, Emma. Ito ang kanyang pagkawala sa pagkakataong ito. Kailangan kong ibalik ang dignidad na nawala ko dati at hilingin sa kanya na maging driver ko sa loob ng 1 buwan, haha. Kahit na siya ay nagbibiro, makikita na ang Harvard ay talagang masigasig na manalo. Napabuntong hininga si Emma. Naramdaman din niya na hindi maiiwasang matalo si Thomas sa taya. Magsisimula na ang komperensya ngunit di pa makita si Thomas. Paano siya mananalo? Ang hindi niya naintindihan, bakit pumayag si Thomas sa taya dahil halatang matatalo siya. Pinili ba niyang matalo para lang mabawi ni Harvard ang pride niya? Wala itong kabuluhan. Umiling si Emma at hindi ito pinansin. Walang sense ang lahat ng nangyari ngayon sa kanya.
Una, nakatanggap siya ng imbitasyon pagkatapos ay inaresto siya ng pulis. Pagkatapos ay personal na nagpadala si Donald ng isang tao upang ibalik sila at lumuhad pa siya sa harap ni Johnson. Upang tapusin ang araw, sila, ang ilang hindi gaanong mahalagang mga karakter, ay umupo sa unang hanay sa conference hall. Ang serye ng mga kaganapang ito ay talagang walang kahulugan. Pakiramdam ni Emma ay hindi na siya magtataka kung ano pa man ang nangyari ngayon. Dahil wala nang mas kakaiba kaysa sa nangyari. Nag-roll ang drum. 12 beses na sunod-sunod na tumunog ang tambol. Lumabas si Samson mula sa backstage at yumuko sa audience. Mga binibini, sa ngalan ng punong opisyal na namamahala, nais naming pasalamatan kayo, ang inyong presensya ngayon para sa seremonya ng pagre-retiro ng punong opisyal ay lubos na pinahahalagahan. Without further ado, inaanyayahan ko na ngayon ang punong opisyal na namamahala na umakyat sa entablado. Kabanata 10:30. Tumabi si Samson Wood na may malapad na ngiti habang palabas ng stage. Ito ang sandali para sa pangunahing tauhan ngayon. Ang lahat ay nagbigay ng buong atensyon at ng ahas na huwag maging pabaya. Hindi man lang sila naglakas loob na kumurap at tumitig sa entrance ng stage. Daan-daang mga kamera at video recorder ang lahat ay nakaposisyon sa direksyon ng pasukan. Ang mga cameramen ay nakahanda ang kanilang mga kamay sa quick shot button, handang kumuha ng mga larawan upang maitala ang makasaysayang sandali. Ang bawat isa ay naghihintay para sa sandaling ito sa loob ng mahabang panahon at ang kanilang paghihintay ay hindi walang kabuluhan. Ang punong opisyal na namamahala ay naging misteryoso at hindi kailanman nagpakita sa alinman sa mga formal na okasyon mula nang siya ay kunin ang posisyon. Ang ilan sa kanila ay may mga iniisip na, si Samson Wood ba ang punong opisyal na namamahala? Ang masa ay may kanya-kanyang opinyon hinggil sa bagay na ito, kaya't nagkaroon ng iba't ibang mga haka-haka. Ngunit ano man ang mangyari, di minsan ay hindi inihayag ng punong opisyal ang kanyang pagkakakilanlan. Pinahulaan niya ang lahat kung sino siya at pinananatiling balisa ang lahat. Nakapagtataka na nagawa niyang pangasiwaan ang Southland District sa maayos na paraan sa ilalim ng ganoong mga kalagayan. Ang Southland District na nasa ilalim ng kanyang pamamahala sa loob ng higit sa isang taon ay patuloy na umuunlad. Ang lahat ng mga pangunahing proyekto ay natapos ng walang sigalbal. Maging ang gross domestic products ay tumaas ng husto. Inakala ng lahat na naruroon na ang punong opisyal na namamahala ay masigasig na ihayag ang kanyang sarili, ngunit sa halip nagpasya siyang ipahayag ang kanyang pagre-retiro. Ang pagpapasya na magretiro sa panahon ng rurok ng buhay ng isang tao ay isang matapang na hakbang. Hindi ito isang hakbang na napagpasyahan ng isang ordinaryong tao. Ang napakalaking shot na puno ng misteryo ay tiyak na maraming kwentong sasabihin. Halika sa entablado, punong opisyal na namamahala. Tigaw sa conference hall. Sa ilalim ng pansin at mga titig ng lahat ng naruroon, ang punong opisyal na namamahala sa distrito ng Southland sa wakas ay humakbang papunta sa entablado, at ito ay matatag at makapangyarihan. Umaalingaw-ngaw at umaalingaw-ngaw ang bawat hakbang niya, katulad ng pagtapak sa puso ng mga manunood. Heto na siya, sa wakas nandito na ang punong opisyal. Daan-daang kamera ang kumikislap at nag-snap, nagre-record ng isang makasaysayang sandali at nagre-record ng hitsura ng malaking shot na ito. Nakatuon ang tingin ng mga manunood sa entablado. Marami pa nga silang napatayo dahil sa excitement para silang uma-attend ng concert ng idol, nakakaloka at sincere at the same time. Sa sobrang pag-asam ng mga tao sa kanyang pagpapakita at pagpalakpak, ang punong opisyal na namamahala ay iwinagayway ang kanyang kamay habang naglalakad siya sa gitna ng entablado. Magalang siyang kumaway sa mga taong nakaupo sa ibaba habang papunta siya sa stage. Siya ang punong opisyal na namamahala sa Southland District. Si Thomas Mayo iyon. Tumayo siya sa harap ng microphone pagkarating niya sa gitna ng stage. Magalang siyang ngumiti ng walang sabi-sabi. Walang tigil na kumikislap ang mga kamera, pinalakpakan siya. Nagtagal ito ng medyo matagal. Sa mga manunood, natulala ang 4 na miyembro mula sa pamilya Hill na nakaupo sa harapan. Tina Johnson Hill at Felicia Musk ay parehong nakabuka ang kanilang mga mata at bibig. Naglaway sila ngunit hindi pa rin nila ito tinugon, hindi pinupunasan ang kanilang laway. Mabilis ang tibok ng kanilang mga puso na parang kabayong tumatakbo. Si Thomas Mayo ang punong opisyal na namamahala. Ang manugang nila ang chief officer in charge. Joke ba ito? Totoo ba ito? May nanliligaw ba sa kanila? Ang kamay ni Johnson Hill ay nanginginig ng husto na hindi niya alam kung saan niya ito ilalagay.
Alam niyang may kakayahan si Thomas, pero hindi niya akalain na ganito pala ang kakayahan ni Thomas. Pinag-isipan ito ni Johnson. Mula nang bumalik si Thomas mula sa kanyang serbisyo, ilang beses na ba niyang pinahiya ang kanyang manugang. Gusto pa niyang hiwalayan siya ng kanyang anak. Kung hindi dahil sa pagiging mapagpatawad na santo ni Thomas, matagal nang nagawa si Johnson Hill at ang kanyang pamilya. Iniisip lang niya na si Thomas ay isang mabuting tao, hindi kalkulado, at may kakayahan sa nakaraan, ngunit ngayon alam niya kung gaano kahusay si Thomas. Siya ay may mataas na posisyon at gayon pa man ay natiis niya ang lahat ng pagtatalo at nanatili sa kanila nang walang kahit isang reklamo. Minsan ay hindi siya nagpakita.